Kinuha ng ilog ang lahat maliban sa anak. Nakita ni Thomas Mwangi ang isang gintong aninag na nakakapit sa isang umiikot na troso sa kulay tsokolating tubig at alam niyang may halos 60 segundo siya bago ito tuluyang lamunin ng agos. Nasa tubig na si Kali. Ang 8 taong gulang na German Shepherd ay hindi na naghintay ng utos. Kumilos siya agad, gaya ng palagi niyang ginagawa kapag may maliit na nilalang na nangangailangan ng tulong. Tinawag ni Thomas ang pangalan niya pero tinangay ng hanging dala ng baha ang mga salita bago pa ito makarating sa mga tainga ng aso. 32 taon na siyang senior ranger sa Masai Mara Reserve at hindi pa niya kailanman nakita ang aso niyang hindi sumunod sa utos. Ngunit ayon siya, ang itim niyang nguso lumulutang sa gitna ng mga basura. Ang mga paa niya lumalaban sa agos na pumatay na ng 3 wildebeest kaninang umaga. Amoy putik at nabubulok na halaman ang tubig. Umuulan ng napakalakas, halos hindi na makita ni Thomas ang anyo ni Kali habang lumalangoy ito papunta sa umiikot na troso. Ang anak ng leon ay hindi maaaring lampas 3 linggo. Malabo pa ang mga mata, sobrang ikli pa ng mga paa para makalangoy at nanginginig ang katawan sa tindi na parang mababasag. Naabot ni Kali ang troso. Pinigilan ni Thomas ang paghinga. Kinagat ng aso ang kuting sa batok, gaya ng ginagawa ng isang ina. Naglabas ng matinis na iyak ang munting leon, isang desperadong ungol na nalunod sa ugong ng tubig. Sa isang nakakatakot na sandali, parang pareho silang maaagos. Pero nakahanap ng matibay na apakan si Kali sa isang batong nakalubog at itinulak ang sarili pasyur gamit ang uri ng determinasyong alam na alam ni Thomas, yung uri ng lakas na inilalabas lang ng aso kapag para sa isang misyon na sagrado sa kanya. Nang lumabas si Kali mula sa maputik na tubig, bit-bit pa rin ang kuting sa bibig. Napansin ni Thomas na nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa lamig, kundi sa isang bagay na hindi pa niya maipaliwanag. Doon niya narinig ang ungol, hindi ito tulad ng napakaraming ungol na narinig na niya noon. Hindi ito pananakot, hindi babala. Iba ito, basag, desperado, ungol ito ng isang inang nawalan ng lahat. Dahan-dahang lumingon si Thomas. Wala pang 20 metro ang layo, nakatayo sa basang damuhan, ang leona ay nakatitig sa kanila. Si Amani iyon, nakilala niya ito dahil sa pilat, sa kaliwang tainga, alaala ng pakikipaglaban sa isang kalabaw 3 taon na ang nakalipas. Nakita niyang mga anak ito ng 2 linggo ang nakalipas habang siya'y nasa night patrol. Ngayon, sa pagkakabagsak ng balikat nito at ang pagkalubog ng tagiliran, alam niyang ang kuting na nasa bibig ni Kali na lang ang natitira. Tumigil si Kali. Tumutulo ang tubig at putik sa kanyang itim at tan na balahibo. Nakabitin pa rin ang kuting sa kanyang bibig. Buhay pero pagod na pagod. Halos hindi na makadilat. Hindi binitawan ni Kali, hindi siya umatras. Tumayo lang siya, ang katawan niya nasa pagitan ng leona at ng umuugong na ilog sa likuran niya. Dahan-dahang inabot ni Thomas ang kanyang baril. Hindi niya kailanman babarilin si Amani. Hindi niya magagawa, ayaw niya, pero baka ang isang putok sa ere ay makapagtaboy sa kanya. Baka. Humakbang si Amani, tapos isa pa. Umakma ang mga kalamnan sa kanyang balikat sa ilalim ng basang balahibo. Hindi inalis ng kanyang mga mata ang tingin sa kuting. Nakita ni Thomas ang mga kuko nitong bumaon sa putik sa bawat hakbang, ang buntot na humahampas sa hangin, ang dibdib na mabilis na bumababa at tumataas sa bawat malalim na paghinga. 10 metro. 5, 3. Hindi gumalaw si Kali ni kaunti. Huminto ang leona. Sobrang lapit na naaamoy na ni Thomas ang amoy gubat ng kanyang balahibo. Nakikita ang mga patak ng ulan na dumadausdos sa kanyang bigote. Sobrang lapit na isang talon lang, isang galaw mula sa kanyang 130 kilong katawan.
ay kayang baliin ang leeg ni Kali bago pa ito makakilos. Yumuko si Amani, inamoy niya ang kuting, naglabas ng mahinang tunog ang munting isa, isang tawag na tanging isang ina lang ang makakakilala. Tumingala ang Leona kay Kali. Tumigil sa paghinga si Thomas. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang galit sa tingin na iyon. Walang gutom ng isang mabangis. Walang puot ng isang ina. May isang bagay na mas matanda. Isang bagay na nauna pa sa pagiging magkaaway ng mga leon at aso. Pagkilala ni isang utang, dahan-dahang binuksan ni Kali ang kanyang mga panga. Bumulusok ang kuting sa basang damuhan kasabay ng banayad na tunog. Agad siyang binuhat ni Amani gamit ang parehong lambing na ipinakita ni Kali at tumatras ng ilang hakbang. Pero hindi siya umalis. Nanatili siya roon, nakabitin pa rin ang kuting sa kanyang bibig. Habang patuloy na tinitingnan ang asong nagbalik sa kanya ng kaisa-isa niyang natitirang yaman sa mundo. Pagkatapos ginawa niya ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Thomas. Isang bagay na ikukwento niya habang buhay sa sino mang gustong makinig. Humiga si Amani, doon mismo 3 metro mula sa isang German Shepherd at isang armadong tao. Humiga siya sa basang damuhan at inilagay ang kuting sa pagitan ng kanyang mga unahang paa. Pagkatapos ay tumingala siya kay Kali at naglabas ng isang mahinang, mababang tunog. Hindi ito ungol. Hindi rin babala. Isang prusten, isang tunog na ginagamit lamang ng malalaking pusa para sa kanilang mga kasama sa grupo, sa kanilang mga anak, sa mga itinuturing nilang pamilya. Umupo si Kali. Patuloy ang pagbuhos ng ulan sa kanilang dalawa. Lumilikha ng maliliit na agos sa putik sa pagitan nila. Ang kuting, ligtas sa pagitan ng mga paa ng ina, ay nagsimulang sumiksik, hinahanap ang utong ng ina. Hindi inalis ni Amani ang tingin niya sa aso. Ibinaba ni Thomas ang kamay niya mula sa holster. May mainit na likidong dumaloy sa kanyang pisngi at hindi iyon ulan. Kung naniniwala kang ang pag-ibig ay walang hangganan, pindutin ang like ngayon. Gabing iyon, hindi nakatulog si Thomas. Paulit-ulit niyang naaalala ang tagpo, ang pag-upo ng Leona, ang tunog na kanyang narinig, ang titig sa pagitan niya at ni Kali. Nang magsimulang magliwanag ang langit sa likod ng kampo ng mga ranger, gumawa siya ng desisyong magbabago ng lahat. Bumalik siya sa ilog o sa kung anong natira rito. Humatak na ang tubig, iniwan ang isang kahabaan ng putik at mga kalat kung saan dati rumaragasa ang agos. Naglakad si Kali sa tabi niya, ang ilong laging kumikilos, sinusundan ng mga bakas na siya lang ang nakararamdam. Natagpuan nila si Amani sa ilalim ng isang punong akasya na nabuwal ng baha. Ang kuting ay nakabaluktot sa tabi niya. Pero hindi siya nag-iisa, may isa pang anyo sa lilim ng punong iyon, hindi na gumagalaw. Isa pang kuting, hindi na ito humihinga. Naintindihan ni Thomas, hindi lang ang kuting na nailigtas ni Kali ang kinuha ng baha. May iba pa, isa habang buhay, isa muntik na rin. 2 sa 4 na anak ni Amani ang nawala sa isang gabi. Marahil higit pa, marahil ang nanginginig na kuting na iyon na lang ang natirang buhay sa isang anak na sana'y tumatakbo na sa savana pagkalipas ng ilang buwan. Gumawa ng hindi inaasahan si Kali. Lumayo siya kay Thomas at lumakad papunta sa akasya, dahan-dahan, kalmado, walang takot. Ibinuka ni Thomas ang bibig para tawagin siya pero isinara rin agad. May nagsabi sa kanyang huwag makialam na ang nangyayari ay higit sa kanya. Itinaas ni Amani ang ulo niya. Sinundan ng mga mata ang papalapit na aso pero nanatiling kalmado ang katawan niya. Walang paghigpit ng kalamnan, walang ungol ng babala. Nang huminto si Kali 1 metro mula sa kanya, muli niyang inilabas ang tunog na iyon, ang mahinang prusten na hinding-hindi makakalimutan ni Thomas. Humiga ang German Shepherd. Doon mismo, sa tabi ng isang leonang kayang tapusin siya sa isang hampas. Humiga siya at inilapat ang kanyang nguso sa mga unahang paa, gaya ng ginagawa niya gabi-gabi sa paanan ng kama ni Thomas.
Ang kuting na sa isip ni Thomas ay tinawag niyang mamvua, ibig sabihin ulan sa Swahili, ay iniangat ang ulo mula sa tabi ng ina. Ang malabo pa nitong mga mata ay tumitig sa aso. Pagkatapos, sa mga kilos na may pag-aalinlangan, gumapang ang munting leon papunta kay Kali. Hindi siya pinigilan ni Amani. Naabot ni Mvua ang aso at sumiksik sa tabi ng kanyang mabalahibong katawan. Hindi gumalaw si Kali. Hinahanap ng kuting ang isang utong na wala naman doon, pero natagpuan ang init ng katawan ng aso at tila na kontento. Pinanood ni Amani ang tagpo ng matagal. Pagkatapos ay ibinaba ang ulo niya at ipinikit ang mga mata. Pinanood sila ni Thomas, nakatago sa likod ng isang bunto ng anay, halos isang oras. Nang sa wakas ay gumalaw siya, mataas na ang araw at mainit. Tulog pa rin sina Amani at Mavua. Gising si Kali, sinusundan ng mga mata ang bawat galaw ni Thomas, pero hindi siya tumayo. Hindi siya lumayo sa tabi ng leona at ng kanyang anak. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Idinokumento ni Thomas ang lahat. Tuwing umaga, bumabalik siya, una sa Acacia, pagkatapos sa Kopye kung saan lumipat si Amani, at sa wakas sa Abrevadero na naging sentro ng kanilang teritoryo. At tuwing umaga, pareho pa rin ang tanawing mahirap paniwalaan, isang German Shepherd na natutulog sa tabi ng isang leona. Isang kuting ng leon na naglalaro kasama ang aso na parang pareho silang uri. Dumating si Dr. Wanjiku Kamau, isang ethologist mula sa Kenyan Wildlife Research Institute, 3 linggo matapos ang unang ulat ni Thomas. May pag-aalinlangan siya, sino bang hindi? Pero nang makita niyang gumugulong sa damuhang mataas, sina Kali at Mvua, habang si Amani nakatingin ng kalmado, gaya ng isang inang pinapanood ang mga anak sa paglalaro, napalitan ang kanyang pagdududa ng ibang damdamin. 20 taon na akong nag-aaral ng asal ng mga pusa, isinulat niya sa kanyang field journal. Wala pa akong nakitang ganito. Ang ugnayan ng 3 hayop na ito ay taliwas sa lahat ng modelo na alam natin. Lumalaki na si Mvua. Bawat araw, mas tumitibay ang kanyang galaw, mas luminaw ang kanyang paningin, mas lumakas ang kanyang katawan. At bawat araw, lalong lumalim ang ugnayan nila ni Kali sa paraang tila imposible. Ginagaya ng kuting ang aso, lumalakad tulad niya, umuupo tulad niya at tumitilt ng ulo sa pagkamausisa gaya ng ginagawa ni Kali. Kapag sumipol si Thomas upang tawagin si Kali, tumitindig ang taingan ni Mvua at tumatakbo siya sa tabi ng aso. Pinapanood lang sila ni Amani, hindi siya nakialam. Hindi niya kailanman inilayo ang kuting sa aso. Hindi siya nagpakita ng selos o pagmamay-ari. Parang tinanggap na niya si Kali bilang bahagi ng kanyang pamilya, isang kakaibang, mabalahibo at tumatahol na kasapi ng kanyang munting grupo. Pero ang savana ay hindi nakakalimot at hindi ito nagpapatawad. Isang hapon ng huling tag-init, may napansin si Thomas sa malayo. 3 maiitim na hugis na gumagalaw sa ginintuang damuhan. Masyadong malaki para sa mga hyena, masyadong sabay-sabay kumilos para maging mga ligaw na mandaragit lang. Itinaas niya ang kanyang binoculars at naramdaman ang biglang pagbagsak ng dibdib. Mga nomadikong lalaki, 3 batang leon sa kanilang kasibulan, malamang magkakapatid na pinalayas mula sa kanilang orihinal na grupo, naghahanap ng teritoryong masasakop. At tumutungo sila diretsyo sa Abrevadero kung saan nagpapahinga sina Amani, Mvua at Kali. Manatili hanggang sa dulo dahil ang susunod na mangyayari ay magbabago sa lahat ng akala mong alam mo tungkol sa mga leon. Dumating ang 3 lalaki pagsapit ng takip silim. Pinanood sila ni Thomas mula sa kanyang sasakyan. Ang tibok ng kanyang puso, sobrang lakas na naririnig niya ito sa kanyang mga tainga. Alam niya ang mangyayari. Nakita na niya ito ng maraming beses sa kanyang karera. Kapag sinakop ng mga nomadikong lalaki ang isang teritoryo, palagi nilang pinapatay ang mga anak ng dating lalaking dominante.
likas na batas ng kalikasan upang bumalik sa estrus ang mga babae at masigurong ang kanilang lahi lang ang maipapasa. Halos 3 buwang gulang na si Mamvua ngayon. Sapat na ang edad para ituring na banta ng mga bagong dating, pero masyadong bata para ipagtanggol ang sarili. Nakita sila ni Amani habang papalapit. Tumayo siya ng dahan-dahan, banat ang katawan at itinulak si Mbua sa likuran niya. Sumunod ang kuting, pero hindi niya inalis ang tingin sa 3 papalapit na leon. Hindi pa siya nakakakita ng ibang leon maliban sa kanyang ina. Hindi niya alam na ang mga nilalang nakahawig niya ay maaaring maging kanyang wakas. Tumayo si Kali. Tumayo ang mga balahibo sa kanyang likuran, may mahinang ungol na umuugong sa kanyang dibdib. Alam ni Thomas na wala ng pag-asa. Isang German Shepherd laban sa 3 adultong lalaking leon ay laban na talo bago pa man magsimula. Pero hindi iniwan ni Kali si Amani. Hindi siya tumakbong palayo. Nanatili siya roon, nakalitaw ang mga ngipin, handang lumaban sa isang digmaang hindi niya kayang panalunan. Sumugod ang unang lalaki, sinalubong siya ni Amani sa gitna. Ang ungol mula sa kanyang lalamunan ay yumanig sa hangin. Nagbanggaan ang 2 leon sa kalituhan ng mga kuko at ngipin, gumulong sa tuyong damuhan sa ulap ng ginintuang alikabok. Umikot ang pangalawang lalaki sa laban papunta kay Mamvua. Sumugod si Kali. Hindi pa kailaman nakita ni Thomas na ganun kabilis kumilos ang kanyang aso. Sinalubong ng shepherd ang leon 3 metro mula sa kuting. Ang kanyang panga ay kumapit sa harapang paa ng leon nang may lakas na nagpanginig sa lalaking leon sa gulat. Pumihit ang leon, sinubukang hampasin ang aso gamit ang kabilang paa, pero nakaiwas na si Kali, patuloy ang pag-ungol at nananatiling may bahid ng dugo ang kanyang mga ngipin. Nag-alinlangan ang pangatlong lalaki, ang mga mata niya'y lumipat mula sa pakikipaglaban ni Amani sa dugo ang kapatid, hanggang sa asong nagbabantay sa kuting na may bangis na laban sa mismong batas ng kalikasan. At sa pag-aalinlangan niyang iyon, may nagbago. Lumabas si Mamvua mula sa likod ni Kali. Pinigil ni Thomas ang sigaw. Lumakad ang kuting patungo sa pangatlong lalaki. Hindi pantay ang hakbang pero tiyak. Wala siyang takot. Wala ring galit. May ipinakita siyang hindi maipaliwanag ni Thomas, isang katahimikan na imposibleng makita sa isang kuting na 3 buwan pa lang na nakatitig sa sarili niyang kamatayan. Inyuko ng lalaki ang kanyang ulo, inamoy niya ang kuting. Hindi gumalaw si Mvua. Nanatili silang ganon, tila walang hangganan. Ang batang leon at ang kuting, mata sa mata, hininga sa hininga. Pagkatapos umatras ang lalaki, ang kanyang ungol ang nagpahinto sa lahat. Huminto sa pakikipaglaban ng kapatid niyang nakasagupan ni Amani, duguan. Tumigil sa pag-ungol ang isa pang sinugatan ni Kali. Nagtinginan ang 3 lalaki, nagkaunawaan sa wikang hindi kailanman mauunawaan ng tao. Pagkatapos, bigla silang umalis. Ganun lang, 3 pinakamabangis na mandaragit na paalis ng isang inang determinado, isang asong matapang at isang kuting na walang takot. Bumagsak si Amani sa lupa, pagod na pagod. May dumudugong mga galos sa tagiliran. Nilapitan siya ni Kali, paika-ikang naglakad at dinilaan ang kanyang mukha. Sumiksik si Mamvua sa pagitan nila. Ang maliit niyang katawan sa wakas ay nanginig sa gulat na huli lamang naramdaman. Nanatili silang 3 roon habang lumulubog ang araw, isang imposibleng pamilya sa gitna ng dagat ng ginintuang damo. Makaraan ng 1 taon, dinala ni Thomas si Dr. Kamau upang ipakita ang isang bagay na matagal na niyang ipinangako. Nagbago na si Amani, nananatili pa rin ang mga pilat mula sa laban na iyon. Pero may iba, isang kabuuan, isang katahimikan, isang kapayapaang hindi pa kailanman nakita ni Thomas sa isang mabangis na hayop. Sa tabi niya, hindi na si Mamvua ay isang kuting.
Isa na siyang batang lalaki, may simula na ng maitim na mani sa paligid ng mukha at katawan na nagpapahiwatig ng lakas ng kanyang mga ninuno. At sa tabi rin ni Mvua, masyado ng matanda para tumakbo pero hindi kailanman tumanda para umalis, naroon si Kali. Ang nguso ng aso ay kulay abo na, hindi na kumikilos ang mga paa ng gaya ng dati. Pero tuwing umaga, kapag sumisikat ang araw sa savana, naroon siya sa tabi ng leona na hindi kailanman pumatay sa kanya. Sa tabi ng leon na iniligtas niya mula sa rumaragasang ilog noong isa pa lamang itong nanginginig na kuting. Nakasulat na ako ng 16 na papel tungkol sa kasong ito, sabi ni Dr. Kamau. Mahina ang tinig upang hindi gambalain ang tanawin sa kanilang harapan. Binasa na ito ng mga tao sa buong mundo, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin maipaliwanag ang nakikita ko. Ngumiti si Thomas. Pinanood niyang tumayo si Mvua, nag-inat at iniyuko ang ulo upang ikiskis ang nguso kay Kali. Tumugon ang aso sa pamamagitan ng pagdila sa mukha ng leon, parehong galaw na ginagawa niya noong si Mvua ay ilang kilong nanginginig na balahibo pa lamang. Siguro, sabi ni Thomas, walang dapat ipaliwanag. Siguro may mga bagay lang talagang umiiral. Tumayo si Amani at lumapit sa grupo. Sa isang sandali, magkasama silang tatlo, ang leona, ang leong dating kuting at ang asong nagbuklod sa kanila bilang pamilya. Pagkatapos, lumakad na si Amani patungo sa abot-tanaw, si Mvua sa kanyang tabi, si Kali paika-ikang sumusunod sa likuran. Pinanood sila ni Thomas hanggang naging mga aninong itim na lamang sila laban sa naglalagablab na langit ng paglubog ng araw sa Afrika. Isang aso na naglalakad kasama ang mga leon. Isang pamilyang hindi dapat umiral, ngunit umiral. Isang araw-araw na himala sa mundong nakalimutan nang maniwala sa mga ito. Gabing iyon, sa kanyang journal, iisa lamang ang isinulat ni Thomas. Ngayon nakita kong nanaig ang pag-ibig laban sa kalikasan. Bukas makikita ko ulit. At tama siya, mag-subscribe para sa mas marami pang di ka panipaniwalang kwento mula sa mundo ng mga hayop. At ibahagi ito sa isang taong kailangang maniwala sa imposible.